Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan sinabi ni Seba na isa siyang dalubhasa sa paggawa ng sandata, at nais niyang gawan si Shin ng isa upang makatulong sa kanila na talunin si Satoda. Si Kishima naman ay walang tiwala kay Amane, ngunit biglang dumating si Club Jam at ipinaalam sa lahat na hindi nila siya pagtataksilan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 84 at 85. Nagsimula ang chapter kung saan may nag-abot ng mga susi kay Mr. Sakamoto. Sinambit ng nagbigay ng susi na narito ang mga master key para sa lahat ng silid-aralan habang nagpasalamat naman ang ating bida. Tinanong ng lalaki na siya nga pala para saan mo ba kailangan ang mga susi na yan. Sinabi ni Mr. Sakamoto na kailangan ko ang mga ito para ayusin ang mga gamit ko, habang sinaad ng lalaki na sige, siguraduhin mong hindi mo mawawala ang mga yan. Importante ang mga susi na yan. Pagkatapos nilang mag-usap ay sinambit ni Mr. Sakamoto na magsisimula ako sa South Hall at pagkatapos ay biglang lumaki ang kanyang tiyan. Agad namang ibinalik sa dati ang tiyan ni Mr. Sakamoto at sinaad sa kanyang sarili na nagsisimula na akong bumalik sa dati, ayokong tumaba habang nakadisguise bilang aoi. Naalala ni Mr. Sakamoto si Heisuke at Lo, at pagkatapos ay napasabi ito sa kanyang isipan na kailangan kong bumalik agad sa tindahan. Pagkalabas ni Mr. Sakamoto sa gusali, ay may isang bagay ang lumilipad papalapit sa kanya. Ito ay isang sandata na katulad ng kay Yatsumura, ang dating miyembro ng order na nakaharap ni Nagumo, Shishiba at Osurogi. Nagawang maiwasan ni Taro Sakamoto ang sandata, ngunit ang mga susi na kanyang kinuha ay nasabit sa patalim nito nang hindi niya napapansin. Ang sandata pala na nagtungo kay Mr. Sakamoto ay nanggaling kay Amane, kung saan ito ay bumalik sa kanya at hawak-hawak na niya ang mga susi. Sinambit ni Amane na hindi ko naisip na maiiwasan mo yon, habang sinaad ni Mr. Sakamoto na anong ibig mong sabihin, Amane. Yun ang pangalan mo, tama. Sinabi ni Amane na pasensya na, praktikanteng guro, habang napaisip si Sakamoto at sinambit sa kanyang isipan na bakit parang talagang pamilyar siya. Sinaad ni Amane na kailangan ko munang hiramin ang mga susing ito. Maraming salamat sa pagkuha dito sa office. Napansin ni Mr. Sakamoto ang hawak na sandata ni Amane, at biglang pumasok sa kanyang isipan si Yatsumura, kung saan kasama niya ito noong binata pa siya, pati na din sina Nagumo at Hyo. Nang dahil dito ay sinabi ni Mr. Sakamoto kay Amane na ikaw ba ang anak ni Yatsumura. Tinanong ni Amane na paano mo nalaman ang pangalan na yan, habang sinabi ni Sakamoto na nagtrabaho kami ng magkasama ilang panahon na ang nakalipas, nabanggit niya na may anak siyang lalaki. Sinambit ni Amane na hindi siya isang ama. Isa siyang mamamatay tao na sinira ang aking pamilya. Pagkatapos magsalita ni Amane, ay mabilis na tumakbo ito palayo habang napagtanto ni Mr. Sakamoto na nasa kanya ang mga susi. Habang patuloy na tumatakbo si Amane ay sinasabi nito sa kanyang isipan na dati silang magkasama sa trabaho. Sino ang praktikanteng guro na yon? Bigla namang nagpakita si Mr. Sakamoto sa itaas ni Amane at ito ay tumalon sa kanyang harapan. Sinabi ni Sakamoto na teka lang, hindi mo kailangan yan, kaya ibalik mo na ang mga susi sa akin. Sinambit ni Amane na may hinahanap ako na isang bagay, pasensya na, pero kailangan ko ito, habang sinaad ni Sakamoto na aba, anong klaseng pagkakataon ito, kailangan ko din yan. Muling tumakbo si Amane upang takasan si Sakamoto na agad namang hinabol ng ating bida habang sinasabi na kumbaga sa mga kritikal na bahagi ng katawan, mabilis siya. Silang dalawa ay napunta sa kusina, at ang salamin na nakaharang sa dadaanan ni Amane ay kanyang sinira. May dalawang tao naman ang nagbubuhat ng isang malaking kahon ng mga baril na kanyang iniwasan upang patuloy na makalayo kay Sakamoto. Hindi nagpatalo ang ating bida at tinalunan niya ang napakalaking kahon ng mga baril, at kumuha ito ng isa upang takutin si Amane. Napahinto si Amane sa ginawa ni Sakamoto, ngunit pagkatapos ay nagpatuloy pa din ito sa pagtakas, kung saan sinira nito ang salamin ng bintana upang makadaan. Si Amane ay pumasok sa isang silid, at sa loob nito ay may mga estudyante at guro na nag-aaral. Sinabi ni Amane sa kanyang sarili na siya ay isang guro, hindi niya guguluhin ang klase na to.
Ang mga estudyante ay napatingin sa kanya at sinambit ng mga ito sa kanilang sarili, na siya si Amane, isang second-year assassin major. Siya ay mayroong mataas na marka sa paaralan, at hindi ko pa siya nakikita sa klase. Si Amane ay umupo sa likuran habang sinabi ng isang estudyante sa kanya na hindi ka karaniwang pumapasok sa klase, Amane. Kinamusta ni Amane ang estudyante habang sinambit nito na gusto mo bang kopyahin ang mga notes ko. Utang ko sa iyo ang tulong mo bago ang huling pagsusulit. Sinaad ni Amane na huwag mong alalahanin yun pero salamat pa rin. Nasundan naman ni Sakamoto si Amane at ito ay nasa pinto ng kanilang klase. Nilapitan ni Sakamoto ang guro habang nagtanong ang guro sa kanya na di ba ikaw ang praktikanteng guro. Sinambit ni Sakamoto na gusto kong obserbahin ang inyong klase habang sinambit ni Amane sa kanyang isipan na grabe, hindi siya tumitigil. Si Mr. Sakamoto ay nagtungo sa likuran ni Amane habang ang guro ay nagpatuloy na sa pagsusulat at pagtuturo. Habang busy ang guro at mga estudyante sa kanilang pag-aaral, ay biglang inilabas ni Amane ang kanyang sandata, at sunod-sunod na inatake si Sakamoto. Madali lang naiiwasan ni Mr. Sakamoto ang mga pinapakawalang atake ni Amane, at pagkatapos ay bigla itong nag-counter kung saan sinuntok niya ng 2 beses sa mukha si Amane. Ang estudyante naman na nasa harapan ni Amane ay tumingin sa kanyang likuran, at ito ay nagulat dahil wala na si Amane at Sakamoto. Ang dalawa ay nagtungo sa labas ng paaralan kung saan hawak na ni Sakamoto ang mga susi. Habang kaharap ni Amane si Sakamoto ay sinabi nito sa kanyang sarili na ang guro na ito ay malakas. Kinausap ni Sakamoto si Amane at sinabi na isa ka sa mga kasamahan ni Sir, tama. Bakit mo kailangan ng mga master key para sa lahat ng silid-aralan? Sinabi ni Amane na wala akong sasabihin sa isang tuta ng JAA, habang sinaad ni Sakamoto na bakit mo kinamumuhian ang JAA. Isang miyembro ang ama mo dito. Bigla namang sumigaw si Amane at sinambit na kaya nga. Kailangan kong wasakin ang matandang lalaki na yun at ang JAA. Sinaad ni Sakamoto na mahal ni Mr. Yatsumura ang kanyang anak na lalaki, malulungkot siya kapag nalaman niya na kinamumuhian mo siya. Sinambit ni Amane na anong alam mo. Siya ang lalaki na pumatay sa aking ina. Tinanong ni Mr. Sakamoto na anong ibig mong sabihin, habang sinaad ni Amane na huwag mong pakialaman ang mga personal na bagay ng ibang tao para lang matugunan ang iyong kuryosidad, masama yun. Tsaka, hindi kita pinagkakatiwalaan, mayroong kakaiba sayo. Ang mga kamay mo ay ilang sentimetro na mas malapad kumpara nung nakita kita sa dorm, ang sinturon mo ay maluwag ng 1 butas, ang pantalon mo ay 5 milimetro na mas maikli. Paunti-unti, lumalaki ang buong katawan mo, habang napaisip si Mr. Sakamoto at sinambit sa kanyang sarili, na may photographic memory ba siya. Sinabi ni Amane na hindi ganun kabilis magbago ang katawan ng tao, sino ka ba? Sinambit ni Sakamoto na anong lumalaki. Huwag kang maging bastos, wala namang nangyayari sa akin, isa lang akong regular na praktikanteng guro. Pagkatapos magsalita ni Mr. Sakamoto, ay tuluyan ng lumaki ang kanyang tiyan, maging ang kanyang mga pisngi. Hindi naman pinalampas ni Amane ang pagkakataon na ito, kung saan siya ay agad na kumilos upang kunin ang mga susi, at pagkatapos ay tumakbo palayo. Si Amane ay tumalon sa palapag ng kanilang kinalalagyan, na agad naman siyang sinundan ni Mr. Sakamoto, at habang nasa ere si Amane ay bigla niyang inilabas ang kanyang sandata, upang sirain at harangan ang daanan. Si Sakamoto ay napatigil sa pagsunod kay Amane dahil sa mga harang na ginawa nito, ngunit napansin ni Mr. Sakamoto na ang ibang palapag ay maaaring daanan. Agad na nagtungo si Sakamoto sa babang palapag, at nang makatuntong na ito ay agad niyang hinawakan ang kanyang tiyan, upang panatilihin ito sa kanyang hugis. May isa namang matandang janitor ang kumausap kay Sakamoto at sinaad na hindi namin pwedeng hayaang sirain ng mga tao ang mga handrail. Palagi na lang nasisira ang mga bagay-bagay sa assassination department. Nang tignan ni Sakamoto ang janitor ay napaisip ito at sinambit sa sarili, na yung janitor na yon, nandito na siya mula nung estudyante pa ako, nagbabalik ang mga alaala. Sinambit ng janitor, na matagal-tagal na rin, Sakamoto. Kamusta na si Negumo? Nagulat si Mr. Sakamoto at pinagpawisan habang sinasabi, na paano mo nalaman? Natawa ang matandang janitor at sinaad na makikita ko sa paraan ng paggalaw mo. Saka wala pa akong nakitang estudyante na may ganyang mukha.
Pero mas malambot na ang aura mo ngayon, hindi kita nakilala agad. Sinusubukang ayusin ng matandang janitor ang nasirang handrail habang sinasabi na masaya akong nandito ka na. Sakamoto, alam mo, malakas yung batang yun, mahirap para sa kanya na makakita ng kalaro na talagang makakasabay sa kanya. Tinanong ni Sakamoto na kilala mo ba ng mabuti si Amane habang sinabi ng matanda na syempre oo. Siya ang aking apo. Hindi makapaniwala si Sakamoto sa sinabi ng matanda habang sinambit pa nito na nakikita mo. Pareho kami ng ilong at bibig. Ang nakuha lang niya sa tatay niya ay mga mata. Tinignan ng mabuti ni Mr. Sakamoto ang mukha ng matanda habang sinasabi na totoo ba. Sinambit ng janitor na mabait si Amane, hindi ba? Pinalaki ko siya dito sa JCC simula nang siya'y mag-7 taon, hindi ko siya masyadong kasama dahil sa trabaho ko at iba pang mga bagay, nag-aalala ako kung paano siya mamumuhay sa ganitong kapaligiran. Pero sa isang paraan, lumaki siya na may matibay na loob, sa sobrang lakas nga, minsan nag-aalala ako na baka ito ang magdala sa kanya sa maling landas. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Sakamoto, kung makita mo si Amane, sabihan mo siyang dumaan sa kwarto ng janitor minsan. Inilipat naman ang scene sa library, kung saan ginamit ni Amane ang nakuha nitong susi, upang makapasok. Si Amane ay pagod at sinambit na bakit. Wala nang parte ng JCC na hindi ko na-explore. Sa ilalim ng hagdan sa South Building, ang aklatan, ang gym, wala akong nakita na database kahit saan. Naalala ni Amane ang sinabi sa kanya ni Kashima, na wasakin mo ang database sa loob ng 24 na oras, at pagkatapos ay sinambit nito sa kanyang sarili, na peste. Kung hindi ko ito makikita agad. Ipinakita naman ang nakaraan ni Amane, kung saan ang kanyang ina ay nakahandusay at duguan, habang ang kanyang ama na si Yatsumura ay nakatayo sa tabi at hawak-hawak ang kanyang duguan na sandata. Labis na naguguluhan ang batang Amane sa kanyang nasaksihan at pagkatapos ay sinabi nito na bakit ama. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan may tumatawag sa telepono ni Amane. Ito pala ay si Kashima at sinambit nito na malapit nang matapos ang oras, may magandang balita ka ba para sa amin? Sinaad ni Amane na wala pa sa ngayon, habang sinabi ni Kashima na nakakalungkot naman, umaasa akong magkakaroon kami ng bagong kasamahan, pero anong magagawa ko kung wala kang motibasyon? Sinabi ni Amane na pakiusap, teka lang. Talagang gusto kong makipaglaban kasama si Swer. Gusto kong magtrabaho kasama ka para wasakin ang JAA at ang tatay ko. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng kaunting oras pa. Isinusumpa ko, mahahanap ko ito. Sinambit ni Kashima na kung ganoon, patayin mo ang pangunahing depensibong lakas ng JCC, ang Missile Defense System. Kaya mo ba? Sinaad ni Amane na habang sinabi ni Kashima na medyo agresibo, pero mas tiyak ito kaysa sa paghahanap ng yaman. Tinanong ni Amane na bakit mo gustong patayin ito. Inilipat naman ang scene sa syudad kung saan magkasama sina Kanaguri at Club Jam. Tinanong ni Club Jam na Kanaguri, bakit ayaw mong kuhanan ako ng video? Sinabi ni Kanaguri na kamangha-mangha. Isang grupo ng mga ibon. Ang mga ibon na lumilipad palayo ay senyales ng isang turning point sa isang kwento. Sinambit ni Club Jam na binabale wala mo ako. Ang saya naman ng laro na yan. Hindi kami madalas magganyan ng kuya ko. Wala pang confirmation, ngunit parang si Club Jam at Carolina Reaper ay magkapatid. Sinaad ni Kanaguri na may biglang pumasok sa shot ko. Ngayon, kailangan kong magsimula ulit. Natawa si Club Jam at sinabi na ang JCC ay may pambihirang seguridad, hindi ba? Sabik na akong makita ito. Ibinalik naman ang scene kay Kashima, kung saan sumagot ito sa tanong ni Amane at sinambit, na gusto lang namin muling likhain ang massacre na nangyari sa JAA. Dito na natatapos ang Chapter 84 at 85 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!